Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Naglaan ng 100 bilyong pisong pondo ang Department of Budget and Management para sa pagpapatuloy ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps. Ayon sa DBM, nasa 4.4 billion ang inaasahang makikinabang dito na naglalayong malabanan ang kahirapan sa bansa. Sakop din ito ang health at rice subsidies. Paliwanag ni Budget Secretary Amena Pangandaman, alinsunod na rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na iangat ang pamumuhay ng ating mga kababayan. Kamakailan nasa 800,000 na pamilya ang graduate sa 4Ps program at may tuturing na self-sufficient. Nagsagawa ng cloud seeding operation ang Department of Agriculture sa Cagayan Valley Region. Katuwang ng DA ang Pag-asa at Department of National Defense, Philippine Air Force. Layo nito na matugunan ang epekto ng El Nino, partikular na ang mga sakahan na nakakaranas ng tagtuyot. Sa report ng Disaster Risk Reduction and Management ng DA, pumalo na sa 357 million pesos ang pinsala sa agrikultura bunsod ng El Nino. Samantala, nangako naman ang DA na mamamahagi ng drought-resistant na binhi at libreng farm input sa mga apektadong magsasaka. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Julius Pacot. Mayong adlaw, sikop ang 30 ka mga liquor ban violators alas 2:30 sa Domingo sa Kadlawon sa usa ka establishmento sa Barangay 38-D, Davao City. Ang mga operasyon gipangunahan sa Santa Ana Police Station nga nakadawat og impormasyon sa padayong aktibidad sa mga establishmento. Nadakpan ang 30 ka mga individual aban naningkamot nga nakasibat ang ubang mga kaubanan niini. Subling nagpahimangno ang mga otoridad ngadto sa publiko lakip na ang sa mga establishmento kalabot sa pagsunod sa Davao City Ordinance number 410-18 series of 2018 kun ang liquor ban dinhi sa syudad. Mamahimong makamulta og 3,000 pesos alang sa first offense, 5,000 pesos o pagkapriso sa sulod sa 3 ka bulan ang second offense, samtang 5,000 pesos o pagkapriso sa usa ka tuig alang sa third offense ang mga madakpan. Samtang gipahigay ni atong adlawng Biyernes ang Queen of Panabo Sashing Ceremony and Press Conference sa New City Hall sa Panabo City. Inisubay sa pagsaulog sa maabot nga 23rd araw ng Panabo. Din gipakita sa mga maanyag nga hulagway sa opisyal sa nga mga kandidata sa Binibining Panabo o Super Serena Queen of Panabo 2024 din suot ang ilang mabulukong nagkadayang casual attires, may rampa ang mga kandidata at tubangan sa katawhan. Og proud nga gipasabit ang ilang mga sash sa pagpresenta sa ilang nagkadayang barangay. Confident usab nga mingtubag ang mga kandidata sa mga pangutana gikan sa mga judges sa gipahigayong press conference. Mamahimong atangan ang Coronation Night sa Super Serena 2024 karong March 19, 2024 ug March 22, 2024 alang sa Binibining Panabo 2024. Og mao katong mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao. Ako si Julius Pacot. Mayong adlaw. Daghang salamat Julius Pacot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.